So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest tanga-tanga sa buong social media. The biggest nagpatunay na naman na basta motovlogger at gumagamit ng cap na parak, automatically nagiging kautak ni Boss Barak. The biggest! Dapat sinikreto mo na lang. Bakit pinagkalat mo pa? Bakit mo to nagawa, Jawo? Nakaka-heartbreak. Sobra, man. Jawo! Motovlog. Palakpakan ang kaibigan. Grabe. Sorry, Jawo, man. Mahal na mahal kita. You've helped me a lot. Pero this is work. Kailangan ko tong gawin, man. For awareness. Why me? Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Robert Jaworski Salonga po, o mas kilalang Jawo Motovlog, ay isang motovlogger na gumagawa ng content ukol sa adventure nito gamit ang kanyang motorsiklo. Alam yan ang lahat, no? The guy is very famous, okay? Meron itong 9.2 million followers sa Facebook, 2.1 million followers sa TikTok, at almost 800,000 subs sa YouTube. Nagsimulang umusbong ang karir nito nung ginawa niya ng content si Kong TV kung saan nag-delivery prank ito. Naalala nyo naman, di ba? Isa to sa mga natulungan ni Kong TV na vlogger, mga kahombre ko. Totoo naman yun. Ano ba ang issue ni Jawo? Nag-upload ng isang video si Jawo kung saan ginawa niya ng content ang pagpunta sa isang eskwelahan upang bumoto. Nagawa ni Jawo na i-vlog ang buong pangyayari ng botohan sa loob ng presinto. As of now, nagawang mabash si Jawo dito at dinilit niya ang nasabing video. Mga kahombre ko, or Jawo, Bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! this would not be happening now kung ikaw ay humingi ng pasensya sa kabalbalan na ginawa mo. Bobo! Bakit tumulad ka sa ginawa o tinahak na daan ni Gabin na binura na lang instead na humingi ng pasensya sa kaob-oban at katangahan niyang desisyon? Is it really that hard magpakita ng defeat sa public? This is normal kasi wala namang perpekto sa mundong ito. You know this in the first place because you are super kind. Mga kahombre ko, Jawo is super kind. Alam niyo, real talk, man. Nakilala ko to personally. I know him. This guy is super kind. Pero nagulat ako on how come hindi ka humingi ng pasensya sa ginawa mong to. Hinahabol ka tuloy ng mga tao. Naintindihan mo? Alam mo, Jawo, hindi pang sayo na parang magtago o taguan yung problema. Kasi I know, man, deep inside of you, meron kang anak, meron kang asawa, I know deep inside, marunong kang humarap sa problema. Pero bakit ito hindi mo hinarap? Sana humingi ka na lang ng pasensya. Mga kahombre ko, this is a very, very aggravated action from Jawo. Ayon kasi sa COMELEC Resolution number 11,076, at Batas Pambansa BLG 881, taking pictures or recording videos inside the voting precinct is strictly prohibited during election day. This includes taking photos of your ballot or filming while inside the polling area, even if it's just for social media. Paano mo to naisip, Jawo? In the first place, ni-record mo siya, inedit mo at in-upload mo. So you had them 3 times. You had them time 3 to analyze your actions. To think about your actions.
Paano nangyari to? You are a very, very intelligent guy. Paano to nakalusot tong kabobohan na to sa'yo, Jawo? Bobo! Now you are risking big time, man. Because kakalat ito, kumakalat na siya at this very moment, makakarating to sa Comelec. Yari ka dito, Jawo. Kahit na hindi mo siya sinasadya, pero lumalabas dito sinadya mo. Kasi inedit mo pa. You just can't say na hindi mo alam. This is not an excuse, mga kahombre ko. Kasi hindi po excuse yung pagiging mangmang. Fucking shit. Kasi kahit sinong tao knows this. Bakit mo ibinlag? Alam mo ba, Jawo, kaya ito pinagbabawal, lalo na sa mga influencer na tulad mo, na sikat ka, baka kasi maka-impluensya ka. Baka maka-impluensya ka ng, ay, binoto to ni Idol, ito rin iboboto ko. o worst comes to worst, gayahin ka. Kasi pwede naman pala. Kaya ito yung motibo, ito na yung level of awareness ni MG. Kahit tropa, kaibigan, man, it just won't matter. Kasi sa ngayon, mga kahombre ko, mas mahalaga na mamulat ang lahat ng tao sa kabulastugan ng mga to. Understand the social media game. Alam nyo, mga kahombre ko, kahit ako, sarili ko, you know me. Sobrang dami kong pagkakamali. Pero hindi to the point na ganito, alam niyo, this is just too stupid. Paano nangyari to na nakalusot to sa intelligence mo or sa intelligence ng mga tropa mo sa Evo? They are very intelligent for this type of thing. Hindi to pang sa inyo. Alam nyo, mga kahombre ko, kung anong penalties dito. This is not a joke. Get ready! Imprisonment ranging from 1 to 6 years. Perpetual disqualification from holding public office. Loss of the right to vote. Crazy to, mga kahombre ko. No! Hindi to pwede, Jawo. Shit, bro! Makikita natin na ang netizen dito ay dismayado sapagkat nagawang makalusot ni Jawo sa ganitong sitwasyon. At may tansya itong makaka-impluwensya ng mga tao na tama ang kanyang ginagawa. Comelec, pwede ba itong ginawa ni Jawo? Nag-video habang bumoboto tapos kami bawal? O, see, eto na agad yung exact, kami bawal? Bakit siya pwede, kami bawal? Ayan yung iniiwasan ng Comelec or ng government. Yung ganitong klase ng question. Alam nyo yon? Kaya siya pinagbawal. Putang ina mo! Paki-action na naman ito. Hindi kami papayag na ganyan. Bawal po yan, di ba? May batas tayo. Sana maayos ito. Lahat na lang ba iko-content ng mga vlogger ngayon? Di na tama ito. Pwede pala mag-record ng video sa pagboto, boss. Pag-vlogger daw. See? Kaya tuloy pumapangit ang reputation ng mga YouTuber, ng mga vloggers dahil sa mga stupidity nyo. And ayan yung pinakamasaklap. Mangyayari na ang mga mangyayari and yet stupid pa rin ang galaw nyo. Ang dami ng sample. Ayan si Yana, oh, mas malapit sa mundo mo. Ayon sa video ni Jawo, hindi naman ito nagawang mapakita ang kanyang balota, ngunit pinaliwanag naman ito ng netizen. Hindi naman niya pinakita yung boto niya. Yes, hindi niya pinakita since edited. Pero nakarecord yung process niya ng voting, lalo na yung nag-feed siya ng balot. Makikita yung result ng binoto niya. Meaning may personal copy siya ng binoto niya na naka-video. Yun ang pinagbabawal ng Comelec. Kahit di niya i-upload yung video, bawal pa rin. Now, magiging questionable. Paano nakapasok ang camera sa loob ng presinto? Now, it's gonna be a total mess. Paano na to, Comelec? Bring it on! Bring it the fuck on, man! Makikita rin natin na nagagawang tirahin ng mga taong Comelec dahil sa pangyayaring ito. See? Comelec, bakit kami pinagbawalan? Pero bakit sikat na vlogger pwede? Ano nangyari sa inyo, Comelec? Mga putang ina nyo kayo. Base nung nag-selfie siya, tingin ko ang gamit niyang pang video is eyeglass na may camera. So, possible na hindi alam ng mga nag-assist at ng mga tao na nahahagip sa video, naka-video sila. So, tingin ko, hindi dapat i-call out ang Comelec for special treatment kasi pwede din na hindi nila alam na naka-video yan since discreet yung camera. See? Pwede rin yun, mga kahombre ko. Pero eto pa, Jawo, meron ka pang nakuhanan ng mga taong bumoboto doon na definitely ayaw nilang mapasama sa video mo. Pero still, di ba? Tapos may mga watcher doon na videohan mo yung muka. Ewan ko lang, Jawo, ha, kung hanggang saan to. Pero man, this is a very, very big and deep mistake out of you. This will be a life-changing mistake of you.
Grabe mga kahombre ko, ano ba nangyayari sa mundong ito? Bakit kasi pati yan i-video mo? Parang same na to na binideo mo kahit nagjajabol ka, di ba? Kantuta, suso mo, patikim, pek-pek. This is just too personal, man. Bakit tayo umaabot sa ganito? Hindi naman po lahat dapat binivideo. Wake up naman, guys. Grabe, and tandaan nyo mga kahombre ko, hindi po lahat ng YouTuber o vlogger ganyan. May mga vlogger din na matitino. Totoo naman yun. Pumapangit talaga yung imahe ng mga vlogger sa Pinas kasi wala na eh. Nagkakandaleche-leche na for the money. Content equals money. Wala talaga. It just saddens me. Ay, One love. Good fucking vibes.